Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon dumating si Jesus sa isang bayan sa Samaria na tinatawag na Sicar. Malapit sa bukid na ibinigay ni Jacob sa kanyang anak na si Jose. Dito matatagpuan ang balon ni Jacob. Umupo si Jesus sa tabi nito sapagkat siya'y napapagod sa paglalakbay. Halos katanghali ang tapat na noon. May isang Samaritanang dumating upang umigib. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Maaari bang makiinom?" Wala noon ang kanyang mga alagad sapagkat bumili ng pagkain sa bayan. Sinabi sa kanya ng Samaritana, "Kayo'y Hudyo at Samaritana ako. Bakit kayo humihingi sa akin ng inumin? Sapagkat hindi nakikitungo ang mga Hudyo sa mga Samaritano." Sumagot si Jesus, "Kung alam lamang ninyo kung ano ang ipinagkakaloob ng Diyos at kung sino itong humihingi sa inyo ng inumin, marahil ay kayo ang hihingi sa Kanya at kayo na may bibigyan niya ng tubig na nagbibigay buhay." "Ginoo," wika ng babae, "malalim ang balong ito at wala man lang kayong panalok. Saan kayo kukuha ng tubig na nagbibigay buhay? Higit pa ba kayo kaysa aming ninunong si Jacob na nagbigay sa amin ng balong ito? Uminom siya rito, pati ang kanyang mga anak at ang kanyang mga hayop." Sumagot si Jesus, "Ang uminom ng tubig na ito'y muling mauuhaw. Ngunit ang uminom ng tubig na ibibigay ko ay hindi na muling mauuhaw. Ito'y magiging isang bukal sa loob niya, babalong at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan." Sinabi ng babae, "Ginoo, kung gayon po'y, bigyan po ninyo ako ng tubig na sinasabi ninyo, nang hindi na ako mauhaw at pumarito upang sumalok. Ginoo, sa wari ko'y propeta kayo. Dito sa bundok na ito, sumamba sa Diyos ang aming mga magulang. Ngunit sinasabi ninyong mga Hudyo na sa Jerusalem lamang dapat sambahin ng Diyos." Tinugon siya ni Jesus, "Maniwala ka sa akin, ginang. Dumarating na ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama, hindi lamang sa bundok na ito o sa Jerusalem. Hindi ninyo nakikilala ang inyong sinasamba, ngunit nakikilala namin ang aming sinasamba, sapagkat ang kaligtasan ay galing sa mga Hudyo. Ngunit dumarating na ang panahon, ngayon na nga, na ang tunay na sumasamba sa Ama ay sumasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan, sapagkat ito ang hinahanap ng Ama sa mga sumasamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan." Sinabi ng babae, "Nalalaman ko pong pumarito ang Mesiyas, ang tinatawag na Kristo. Pagparito niya, siya ang magpapahayag sa atin ng lahat ng bagay. Ako nagsasalita sa iyo ang tinutukoy roon," sabi ni Jesus. Maraming Samaritano sa bayang yaon ang sumampalataya kay Jesus. Kaya't paglapit ng mga Samaritano kay Jesus, hiniling nila na tumigil muna siya roon at nanatili siya roon ng 2 araw. At marami pang sumampalataya nang mapakinggan siya. Sinabi nila sa babae, "Nananampalataya kami ngayon, hindi na dahil sa sinabi mo,
kundi dahil sa narinig namin sa Kanya. Nakilala namin Siya na ang tagapagligtas ng sanlibutan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Magsiupo muna po tayong lahat. Sa araw na ito, araw ng linggo, tayo ay nasa paglalakbay natin sa ikatlong linggo ng panahon ng Kwaresma. At sa pagninilay natin ngayon ay narinig natin ang kwento ng isang Samaritanang babae kung saan si Jesus ay humingi ng tubig sa kanya. Yung kausapin lamang ni Jesus ang taong ito ay binabasag ni Jesus ang pader na naghihiwalay sa kanya sa iba. Inambing sa atin ang Ebanghelyo na bawal kausapin ang mga lalaki, ang mga babae. Bawal kausapin ng mga Hudyo, ang mga Samaritano. Pero si Jesus, binasag yung naghihiwalay sa kanila. At nung sinabi ni Jesus na siya ay kaya niya magbigay ng tubig na hindi na nagbibigay buhay at hindi na mauuhaw kailanman ang iinom nito. Siguro kung kayo ang sasabihan din ni Jesus o tayong sasabihan, ang sasabihin din natin, painom nga po niya na hindi na kami mauhaw. Naalala ko dati nung ako'y iinom at patingin ko sa galon ng tubig sa may dispenser, may nakalagay na tag kung anong distilling station nang galing yung tubig. At ang nakalagay dun sa pangalan ng tag sa may galon ng tubig, living water. Siguro nabasa niya yung Ebanghelyo ngayon, no? Kaya ang tawag sa kanyang water station ay living water. Nung uminom ako, inisip ko, baka pag uminom ako, hindi na ako mauhaw. Kasi living water na yung iinumin ko. Hindi naman pala. Nauhaw pa rin ako. Pero hindi ba kung titignan din natin, yung pagkauhaw para sa atin mga Pilipino ay nagpapahayag din ng pagnais. Naalala ko may kausap ako at ang sabi niya, nauuhaw ako sa presensya ng magulang ko. At tinanong ko, bakit? Magkasama ba kayo sa bahay? Magkasama nga sa bahay. Lagi na naman silang wala. Hindi naman kami hindi ko sila masyado nakikita. Pagpapasok, ay tulog na ako. Pag darating, tulog na ako. Nauuhaw sa presensya. Nauuhaw sa atensyon. Nauuhaw sa koneksyon sa kapwa. May mga pagnanais tayo. Ikaw, magandang tanong din para sa'yo, saan ka nauuhaw? Ngunit para sa atin, yung pagkauhaw na yan, na hinahalap natin sa ibang bagay para mapatid yung uhaw na yon, hinahalap natin sa iba't ibang bagay. Minsan, kahit na yung pagkauhaw sa koneksyon sa kapwa, dahil hindi nararamdaman sa bahay, parang kanya-kanya, babarkada, at minsan yung barkada na yun ang magdadala sa kanya sa kapahamakan. Pero didikit siya doon, bakit? Dahil nakaramdam siya ng koneksyon. Nakaramdam siya ng napapawi o napapatid yung uhaw niya sa pagkikipagkaibigan. Kaso nga lang, yung kaibigan na yun, yung nagdadala sa kanya, sa mali. Lahat tayo ay may pagdanais sa isang bagay
nauuhaw. Pero maganda rin sa ating pagninilay na ang pagkauhaw na yan ay hindi lang papatirin ng Diyos, kundi papawiin ng Diyos. At sa presensya ng Diyos, kompleto tayo. Kung nasa atin ang Diyos, wala na tayong hahanapin pang iba, wala na tayong nanaisin pang iba. Minsan may nakausap po ako, tapos sabi niya, Father, ang akala ko noon, yung parang pagkauhaw ko, pag nakamit ko yung lahat ng gusto ko, mawawala yung pagkauhaw na ito. Na parang may kulang, parang may hinahanap ako. At ang sabi niya, dun ko ho nakita na kahit makuha ko ho ang lahat, parang nauuhaw pa rin ako. At sabi niya sa akin, pero isang araw, pumasok ko ako ng simbahan. Nakita ko yung krus sa may simbahan at nagdasal ho ako. At doon na pagpasyahan ko, babalik ako at babalik sa simbahan. Sisimulan ko magsimba ulit. At pagkatapos sabi niya ng ilang buwan, doon niya napansin, yung parang pagkauhaw niya ay nawawala na. Yung parang lagi siyang may hinahanap, parang may kulang, ay nawawala na. Nahanap niya ang kukumpleto ng buhay niya kay Jesus. At para sa atin din bilang mga deboto ng Pong Nazareno, patuloy tayong bumabalik sa dambanang ito. Yung iba sa atin galing pa sa iba't ibang lugar, yung iba siguro yung malayo pang pinanggalingan. Pero patuloy na bumabalik dito sa dambanan ng Pong Nazareno dahil natagpuan natin sa Pong Nazareno na siya ang papawi ng pagkauhaw natin. Siya ang tubig na nagbibigay buhay. At ang sinong nananatili sa Kanya ay hindi kailanman mauuhaw. Kumpleto ang buhay. Walang hinahanap, walang kulang. Dahil na kay Jesus o dahil na sa Kanya si Jesus. Sana sa paglalakbay din natin bilang Kristiyano, makita din natin na si Jesus ang tubig na nagbibigay buhay sa atin. Siyang papawi at papatid ng pagkauhaw natin na tayo ay patuloy makalakbay tungo sa buhay na walang hanggan. Tungo sa buhay na ganap, buhay na buo, at ang buhay na namumuhay ng buo ay taong namumuhay at nagsisikap na mamuhay ng may kabanalan. Itong imbitasyon sa atin ng Ebanghelyo natin, si Jesus ang tubig na nagbibigay buhay. Ang kanyang salita ang nagbibigay lakas sa atin. At sa presensya niya, kung mananatili tayo, wala na tayong hahanaping iba. Kumpleto, buo, hindi na mauuhaw. Kaya sana sa paglalakbay na ito, manatili kay Jesus. Piliin si Jesus. Si Jesus ang tubig na nagbibigay buhay sa atin. Amen.